Luke chapter 12, 16 to 21. In the Bible, verse 16, "And I spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. And will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. In whose shall those things be, which thou hast provided? So is he that layeth up treasures for himself, and is not rich toward God." Isa dili rich toward God. Kaning ito o rich man na fool. No, ito sa Ginoo buang no nga dato sa Luke chapter 12. So ara ta makuha diri sa verse 21, isa diri, "So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God." Kaning rich na fool, nagingan lang sa Ginoo, di siya dato sa tubangan sa Dios. Daghan siyang bahandi ning kalibutan na, pero pobre siya sa tubangan sa Ginoo. So ang topic karon, how to get rich. No, usaon nato nga madato ta. No, prosperity lagi ning wali ni pastor, how to get rich man. Ya pobre lagi ni si pastor. Nya how to get rich yung topic. Kung sakar. No? So ato topic karon, how to get rich. So usa ni nga rich, mo ni siya mga heavenly na treasures. No, yung na Ginoo, pagtigom mo bahandi ning kalibutan, ayaw kang pagtigom bahandi ning kalibutan na, hindi pagtigom mo bahandi ngadto sa langit. Okay, magamputa. Lord, thank you kayo, simong kayo, salamat Lord, gilan salamat Lord sa Luke chapter 12 verse 16 to 21. And we pray Lord, ang power, ang truth, sa imong pulong, sa ilo kami Ginoo, gamita sa Lord ng hatag kining pulong, makigstorya ka lang namo Lord, i-touch me sa imong kamatuoran sa imong pulong about ining pag-invest Ginoo sa tinuoray nga treasure. Ang among pilion Lord, ang tinuoray nga pagkabahandianon diha sa imong atubangan na imong ikahimaya Ginoo. Bangi kami Lord, minaw sa imong pulong, protection kami ang mga kadaugan. Mga kanila blessing sa matag usang kadungog niini, mo kanila blessing ma-apply namo sa imong kinabuhi Ginoo. Ang among in Jesus name. Amen. So how to get rich? Ako na ingon, hindi tidak kay Juan, ang mga prosperity yan grahan kayo minaw, title lang daan. No? Ang mga prosperity gospel, no? Kanang hilig kayo maminaw, ngayon tag parting kwarta na, parting kadato. No? Gusto maminaw, minsahe, di na ginawa maminaw, minsahe nga rebuke sa sala. No? Kung magwali ganing simbahan og rebuke sa sala, magluod, di na simba. Pero magwali ganig prosperity kalampusan o pagkabandianon, simba oy. Naman gusto og tamis lang. No? Mga candies, mga cotton candies, mga chocolates, mga badawats maminaw sa pulong Ginoo. Unang mga prosperity mo nang mga kuan kanang walig, kalampusan, pagkadato, di pagkalisod-lisod. Nya walay-wali sa sala, dili balance. No? Pero kani ato how to get rich, mo siyang investment. No? Investment nga makahatag og kahimayaan sa Ginoo ug ang resulta ni kayuhan sa atong kinabuhi. To become rich, one must learn to make wise investment. No, kinahanglan wise ka, maalamon ka nga investor. No, kana mga investor kinahanglan sure na sila. Hindi sila mo invest pataka kana mga dinagko nga mga investors, hindi sila pataka nga mo invest nga malugi sila. No, nga di sila mo gain og kaayuhan. Di sila mo ginansya. Di sila mo lambo. Pero kaya itong topic karon, to become rich one must learn to make wise investment. Ito lang, pikto man eh. Ato ni himuong bubo. Number 1, invest in God's Word. How to get rich? Invest in God's Word. No? Dili ni prosperity na mensahe. No?
Invest in God's Word. Kinahanglan nga atong i-invest pulong sa Ginoo. Usay maludid na ta, mabisi ta, pulo atong nauna, nga mo-gain ta more and more and more. Sa mga financial pinangan nga mapuno pirmi atong panulanan, mapuno atong bulsa, pero di na sayop. Pero once gani wala na kay investment sa pulong sa Ginoo, dili na balansi. Magunsa man ang daghang kag bahandi sa imong bulsa, daghang kag panulanan, pero kung kasing-kasing ang imong kinabuhi, why sud sa pulong sa Ginoo? Pobre ka sa tubangan sa Dios. Dato ka sa kwarta sa kalibutan, pero pobre ka sa tubangan sa Ginoo. So nindot man ang balance, hindi sa dato ka sa financial finance, hindi sa natas kalibutan, pero nindot kayo nga balance gyud. Pero mas maayo pa nga pobre ka financially, pero dato ka sa pulong sa Ginoo. Nakoy kasuway kong hatag kag gospel tract sa tao. Ngayon, sir, unsa man imong gitulong ako, basahon na, pulong sa Ginoo ang sudan na. Oh, kwarta pa na imong gihatag, dawat ko. Mas importante pa ang kwarta kaysa pulong sa Ginoo. Mao man ang atong kalibutanon nga panglantaw. Tinuod dili. No? Papilion ka, asa imo ni, Bible o 1,000? 1,000 ako. No? Kung sa inyo sa Bible, invest in God's Word. Kaya lang puno, dato ta. No? Mo invest ta sa pulong sa Ginoo nga mo gain og maayo. Na atong mahatag ngadto sa atong sikataw o atong mahatag sa atong kaugalingon mismo. Na dato ta sa pulong sa Dios. Kung wala tay pulong sa Ginoo, pero tinuoy na to. Murdoy tas tanan. No, pobre ta sa pulong sa Dios, kabusta. Kaya si Pedro nga mga marlagat panahon ni Jesus Christ kay na amaze ang mga tao nganon ni mga tao na mga unlearned man ni. Pudiin man sila ani nga kaalam. Di man sila ni kay balo nga puno man kay sila kay balo. Unsa to gikan sa pulong sa Ginoo. Ano man kay dato sila. Mananagat lang to pero dato sila sa pulong sa Dios. So kinahanglan mo invest kita sa pulong sa Ginoo. Matag adlaw kinahanglan naata diha sa pulong sa Ginoo. Psalm 119, tama? Psalm 119 verse 127. Psalm 119 127. In the Bible, therefore I love thy commandments above gold, ye above fine gold. Imang kana, gihigugma nako ang imong commandments, ang imong pulong, ang imong kasuguan, Ginoo, labaw pa sa bulawan. Muna giingon sa Psalmist, ye above fine gold. Imang kana, gi-compare ang pulong sa Ginoo sa gold. Unsay giingon sa Salmo? No? Di sa Psalm 127, siya nga, I love thy commandments above gold. Pero papilion tas commandments sa pulong sa Ginoo, pilion na tong gold ay. No? Pero kung ato yung pinuklugan mga Ginoo, ang pulong sa Ginoo, bahandi na siya. Ang makakapapkaplag sa pulong sa Ginoo, bulahan. Ano man, treasure ang iyang nakaplagan. Kung gihigugma na to ang pulong sa Ginoo, no? Kung love na to ang pulong sa Ginoo, makaibaw ta kung unsa ka-importante ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ta mabuhi kung wa ang pulong sa Ginoo. In the Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. No, di ta mabuhi, di ta kung tinto maraghaw ang atong kinabuhi kung way pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi ang adlaw. Munang i-invest. Ano man unsay giingon Salmo, above gold. Labaw pa ay sa gold ang pulong sa Ginoo kaning libro. No, kaning matag litra nga nasuwat sa libro sa pulong sa Dios sa Bible. Above gold ni siya. Pero usay ato ning ilabay. Usay ato ning idanok sa suok. Usay niglakaw na to, mabiyan na itong cellphone na itong balikon. Pero niglakaw na to, mabiyan na itong Bible. Bahala ng Bible niya. Pero sugutan sa dili may doon na ingon ang pulong Ginoo above gold. So kung gusto tang madato ta,
Magpakadato to sa pulong sa Ginoo, i-invest na to ang pulong sa Ginoo. Yan lang puno to sa pulong sa Ginoo ang atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing. No, ang atong pong i-share ngadto sa uban ang pulong sa Ginoo. Mao na lang mangugat gyud ko. Ano man, kay importante kay ang pulong sa Ginoo. No? Kinahanglan ato gini siyang ikinabuhi. Ayaw pasagdi ang adlaw nga wa kay pulong sa Ginoo. Daily in the Word. No? Ayaw pasagdi ang yawa nga mo bira o mukuha ana mo snatch nimo. Ang imong love sa pulong sa Ginoo. Ano man mahimo kang pobre o galaot. Wa na kay alam. Dali na ka mapukling. Mao na imong mahibawan nakagidlay ng imong kinabuhi, miserable na napuno na ka sa mga pagpakasala. Ano man? Ano may pulong sa Ginoo, ano may investment? No? Kini pulong sa Ginoo atong invest ngadto sa kasing-kasing sa atong sikataw nga isulti. Invest in God's word. How to get rich? Invest in God's word. Number 2, invest in wisdom. Ayaw patakag invest sa kwarta kay basig mas scam ka. No, kay daghan na ba kayong scam? No? Scheme na himong scam. Kung sa ato invest, wisdom. Para mahimo kang dato sa tubangan sa Ginoo. Nindot kina ang Dios nakita nimo nga dato ka. Mao ni akong anak nga dato tungod kay dato ko. Manulunod ta sa Ginoo. We are children of God. Pastor, yung kadato niya, wag lagi ko kwarta. Pinakagamay na nga butang nga gipanag-iyas Ginoo. No? Wadto kag langit ang mag-gold dito daan lang. Balay. No? Naidaghan na dito. So unsa, invest in wisdom. Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16 verse 16. Proverbs 16:16. How much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather to be chosen than silver? Gold na po. No? So yun, how much better is it to get wisdom than gold? Mas gipalabi pa sa Proverbs. No, sa Book of Proverbs. Sa nagsuwat sa Book of Proverbs, mas gipalabi pa niyan, iyang pangitaon, iyang kuhaon, ang gitawag og kaalam kaysa gold. O ang nagsuwat ani si King Solomon, mo pinakamaalamon sa tanang tao sa kalibutan. Bata pa kay siya, grabe ang wisdom gihatag sa Ginoo niya. Kung sa iyang ingon, mas maayo pa. Sa diyang gipapangayo siya during sa iyang kabatanunan pa, gipapangayo siya, gipapili siya unsa iyang pangayoon sa Ginoo. Wa siya mangayo kwarta. Gipangayo siya, Solomon, unsay mong pangayoon sa Ginoo. Wa siya mga kwarta, unsay gipangayo. Kaalam, wisdom. Importante kay ang wisdom, kay kung wa tay wisdom, pumpritas kaalam, di ta magkalimao sa itong pagkinabuhi, di pataka lang ta, yabo ang atong kinabuhi. Kaya natay kaalam. No, wise ta. Unsa nga kaalam, dili kaalam ning kalibutan na, kundi kaalam nga iya sa Dios, kaalam nga langit nun, because the wisdom of this world is foolishness unto God. Maalamon ang tao sa kalibutan nun lang ang mga prinsipyo ng kalibutan na pagpakabuang na sa parang-aw sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga kita makabaton, mapuno ta, madato ta sa kaalam nga gikan sa langit, heavenly wisdom. Nindot ka na siya, more than gold. Mga bisan pa sa status kung kinabuhi, pobre man ta. Maor na atong naabot, pero puno tas kaalam nga gikan sa Ginoo. Nindot kay nga pagkinabuhi, kay bao ka. Kung usay angay nimong buhaton nga di magkaguliyang, o di magka tulimbangay ang imong kinabuhi ng kalibutan na. Ano man, kay kining kalibutan na, this is a spiritual battle. Kung duwa kay kaalam pag kinabuhi diri, yabuhi ka siyawa. Kaya ang yawa, nangita na pirmi paagi nga maguba ang imong kinabuhi. As a roaring lion, seeking whom he may devour. Kung wa kay kaalam, wa na. Pataka ang tag-desisyon.
So how to get rich? Invest in God's Word na magpakadato ka diha sa pulong sa Ginoo. O invest in wisdom na magpakadato ka diha sa kaalam na iya sa Ginoo. O ikatulo, how to get rich? Invest in a good name. Importante kayo ang maayo nga pangan. Sa una din nato bahala mo dai. Ako'y pakit. Importante kay nga atong pangan. Christians, believers, iya sa Ginoo. Ya mo ingon na, mao na Christian mo na believer. Di man na iya sa Ginoo kinaiya. Liwat man ang Satanas. Kung sa inyo, let your light so shine before man that he may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Importante kayo ang atong testimony. Ang atong mayong pangan, ang atong apelido, ang atong dignidad, integrity. Importante naman, kay nagdatasangan sa Ginoo. Mahala lang itong kinabuhi na ito sa una, human naman ito. Ang importante, ang karon ng atong future. No, nga nagdatasangan ni Kristo. We are Christians. Dili Christian. No? Dili Christians. Believers. Light of this world. Di ta mahimo unta nga stumbling block. Kamay yun, kanas lang diha, wala yung mga klaro ng mga tawana. Simba-simba, wali-walis, pulong Ginoo, wala na klaro eh. Awang mga kinabuhi na. No? Ang ilang pagkinabuhi, the way they walk, the way they talk. Guba ang pangan. Proverbs 22 verse 1, ano ba? Proverbs 22 verse 1. Proverbs 22 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Tanawa kung sa ka-importante, kung tanawin mo ang verse, ang good, di capital yun. Tanawa. Di capital. Sa tanang mga litra diya, sa Proverbs 1 verse 2, ang good, capital puro. Kung sa'yo po na, importante kayo ang good. I-emphasize o maayo sa pulong sa Diyos. A good name is rather to be chosen than great riches, a loving favor rather than silver and gold. Mag-unsa nang naanim ang silver and gold, mag-unsa nang naanim ang trambadi, ang kalibutan na, pero imungan guba. Ngayon, kanasikuan, ay, kurap man ang dako. Ay, daghang kinagipangyatakan. Ay, ikasan man ang dako. No? Maayo kayong plastar sa itong pangan, pero ang mga tao mangyamigid. Kaya ang bahandi nga naanin mo, gikan sa korupsyon. Gikan sa pagpangyatag o pagpanglimpong sa imong isig tao. So, importante yung kayo ang atong pangan. Magpakadato, how to get rich, invest in a good name, ampingan nato ang atong pangan, ang atong apelido, o ang atong pagdasangan ni Kristo. Christians. Usay baliwa naman nato di nato tagakabukaton kung dako ka nag-impact sa kalangitan. Mag-grieve ang Holy Spirit kung atong buling-bulingan ang atong gidanga pangan Kristohanon. Mag-grieve, di na mo bless, di na mo work ang Holy Spirit ka naman. Nahimutang badlungon. Guba ng atong pangan. How to get rich? Invest in God's Word. Invest in wisdom. Invest in a good name, o ikaupat, invest in humility and fearing God. Magpakadato tadas pagka mapaubsanon na kinabuhi o may kahadlok sa Ginoo. Importante gini, ibalik-balik gini, ipakita gini sa Ginoo ang example kaning pagpaubos. Sa atong tawhanon, lisod kay pagpaubos. Labi na matandog na imong ego. Pero bisag unsaon pa, mao may gitudlo sa Ginoo nato. O sa inyo sa Ginoo, if you do these things, happy are ye. Gusto ka magpalipayon, pagka mo ubsanon, putom sa itong mahimo. Kasi matandog biya itong garbo biya.
Kaya matandog sa biyata. Bisan gani ang pinakaubos na tao, no? Bisan pinakapobre o pinakawaigrado nga tao, nanay garbo, matandog na, di na ginuha. Pero unsay gitulo sa Ginoo? Pagpaubos o pagkahadlok. Pagpakadato diya sa pagkapapaubsanon o pagkamahinadlukon sa Ginoo. Proverbs 22 verse 4 naman. Ito libasa niya po, Proverbs 22, ubos sa tagamad. Verse 4, by humility and fear of the Lord are riches and honor and life. Ang pagkamapabsanon o pagkamahidlokon sa Ginoo sa riches. Dato ka. Napagin honor, dungog, og life, kinabuhi na tinuod na kinabuhi. Basta mapaubsanon ang tao. Kung may nalukod Ginoo, dato na siya sa dumangan sa Diyos. Pero mapahitason na tao, ibagsak sa Ginoo. Garbuso ka, tagak ka. Wa kay kahadlok sa Diyos, di ka panalanginan sa Ginoo. Muna magpakabadato ka, invest in humility and fearing God. O ika-lima, second to the last. Bubuo naman itong isay. How to get rich? Invest in God's Word. Invest in wisdom. Invest in a good name. Invest in humility and fearing God. And invest in faith. Pagpakadato. Invest. No? Ang imong pagtuo. Importante kaya ang pagtuo. Na magkinabuhi ta nga pagtuo. Kinadato to sa pagtuo ng kalibutan na. Ano man? Ang atong pagkinabuhi ng kalibutan na, we walk by faith, not by sight. Isuning we walk by faith, not by sight, oy. No, kay sign mo buhat ta sa kabutang nga imposible. Na di masabtan sa ubang mga tao. Ano man, gusto ang Ginoo nga mulakaw ta supernatural. Dili sa atong galingong power, kundi the power of God. No, but by the power of God. Gusto ang Ginoo, ganahan siya sa Kristohanon na dunay pagtuo. No, ngay mga imposible mga butang nga atong pagahimuon nga ang Ginoo ray makahimo. Nausahay maratag buang, pati masabtan sa tao. Because we believe the unseen God. Dituo ta sa iyang pulo, dituo ta sa Dios. Awa na ito makita. James chapter 2 verse 5. James chapter 2 verse 5. Pagkadato diha sa pagtuo. Yan ang dato tas pagtuo. No? Pobre tas pagtuo, digid ka work ang Ginoo. Di makahimog mga imposibleng mga butang ang Dios sa kinabuhi. Kung pobre ta sa faith. Proverbs chapter 2 verse 5. Sa iyong Bible. James chapter 2 verse 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom, which He hath promised to them that love Him? Kinsay gi-choose sa Ginoo? Poor of this world, but rich in faith. So naadi ay ni, kinahanglan nita dato ta sa pagtuo. No, kita mga anak to sa Dios. No, mga anak tas Ginoo kinahanglan abunda ta. No, bahandianon ta sa pagtuo, because the Bible says, for without faith it is impossible to please God. No? Uya, magpobre-pobre ta. Yangan mutuo ta. O katapusan, invest in good works. Invest in God's Word, invest in wisdom, invest in a good name, invest in humility and fearing God, invest in faith, o katapusan, invest in good works. 1 Timothy chapter 6 verse 18. Umana ta, 1 Timothy chapter 6 verse 18. 1 Timothy chapter 6 verse 18. In the Bible, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Invest in good works. Ano man? Ano to? That they be rich
in good works. So gusto sa Ginoo nga dato ta sa mga maayong buhat. Unang trabaho, buhat ug maayo sa matag adlaw. No? Pilion na to ang paghimo og maayo. Sa atong isig katao, pagbuhat og maayo matag adlaw. Tawag ka istorya gahapon. Kitan sa bagay. Ginanang siya, utanar siya god. Igor siya ng utanar pero usay tubag sa iyang labaw niya, period niya. Isupo-supo siya. Nagkasapaan siya. Ibo siya, yan yun na, ngayon sa ilong, ngayon, utanar naman ko. Ako na yun nga, ako lang inan ko nga, hindi ka na maayo yung anak. Hindi na maayo nga yan ang ginaiyan ng buhat. Nautana, utaro ang tao, may imong kasamaan. Kung sa isa sa tao, manangutana, anong imong kasamaan, manangutana siya utana. Nangutana ang tao para ma-inform siya, kung makagain siya, kuhan nga, masan siya ba? O sa sitwasyon? Kasamaan mo. Ako yun, kanina nang kinaya, superior. Good works na siya, dili. Di tayo na, for example na, kinangan buhato na to ang maayo sa ating sikataw. Kaya kanang tao, na imong gibuhatan o maayo, mabot ang panahon, mubaos po na nimo. Kaya kanang tao, na imong giatakan, o imong pasakit ang istorya, inig-abel siya, mabali ang panahon, ikaw na po yung nanahon. No, mamaw nagdigid na maayo. Kaya kausa nga, ako istorya niya, nagkuha naman ko ba tugod? T-shirt ako ba? Yan na, tungtulong mo na ba? Driver na ba nabal? Mutap na rin, sampaan mo ko. Nagyanana po sa kong nawang ang papel ba? Wala gidaya ba? Balikom to. Pauli ko, nagkaroon ko magbalik na ko eh. Atong ibadlong. Hindi maayo, pabisorbat ka. Mga tao, may doon mo, servisyo ka, hindi mo yan ako. Usap na siya, di na good works. Kailan mo invest nag maayo. No, na sir mo ingon say criticize baga. Kanang maayo man lang gihapon ka niya nga iyang himo di man maayo. Kuman na pa man sa punto nga kuan pa nako nga ang grace sa Ginoo nga maghatag gyapon mo niyan maayo. Kung man mabus punto nga suko ko na. Napa magyapon akong pagsabot sa iyang ginaiya nga inanay ang himo nako bisan pa sa akong himo nga maayo ni. Naman tayo limitation. No? Pero nabot, wala ko man maabot sa punto nga, naabot na ko nga, nga, ayaw niya. No? Ano man, tuwag kayo nagtuo ko ano pag-invest kung maayong buhat ni mo si mga sikataw. No? Kaya naman, dato kas tubaw Ginoo, makita sa Ginoo nga ikaw naghimo kag maayo. Bisan pag gibuhatan kag di maayo si mga sikataw, kung naghimo lang gyapon kag maayo, gibawsa lang gyapon kag maayo, dato ka sa mga maayong buhat. Pero buhatan kag di maayo, wala mo bawas si buhat kag di maayo, pero yung po si tulos mo na ta maligsan mo na tayo dato. Yapon kita gyapon tubaw Ginoo. No? Invest in good works, buhaton na to ang tanan nga buhat nga maayo kutob sa tumahimo kay para mahimot ang bahandianon sa Ginoo. No, sa tubangan sa Ginoo kay mo na gusto sa Ginoo. Kay mo na giingon sa verse 18 sa atong gibasa kung basahon pag-usab. Sa verse 18 ingon siya diri, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Kabisan asa nga area nga makahimot at maayo. Katanda pa taning kalbutan na. No? Magpakadato ta sa mga maayo nga buhat. Ako mon, for closing. Dili ang pinakadako nga bahandi o dako nga blessing nga mahatag sa Ginoo nato ang kwarta. Dili nagsukod ang Ginoo kung unsay naa nimo bahandi dato kas ang pananaw. Bisag naa pa nimo ang kwartas tibuok kalibutan pero sa pananaw sa Ginoo pobre ka kung wa ka ani nga investment. Wa ka investment sa pulo sa Ginoo, wa ka investment sa kaalam niya sa Dios, wa ka investment sa pagkinabuhi sa maayong nga ngalan, wa ka investment sa pagkamakabsanon, pagkahadlok sa Ginoo.
Wa ka investment sa imong faith diya sa Ginoo o sa mayong buhat nito sa imong sikataw, pobre ka, atubangan sa Ginoo, pobre ta kung wa ta ni. Bisag naa pa nato ang tibok bahandi sa kalibutan. Pobre lang gihapon ta. Kay dili ang bahandi nga kwarta, gold ang silver, ang sukdanan sa Ginoo nga ikaw dato ka. Kalibutano na nga sukdanan. Pero sa mata sa Ginoo nga mga atong Dios o mga atong maghukom, mauning mga investment nga dato ta siya paranaw kung naa ta ani. Kung sa ingon sa Ginoo, ayaw ka mo pagtigom og bahandi ning kalibutan na kay kutkuto na sa anay og kawaton sa kawatan. Pagtigom mo kamo bahandi sa langit. Kay way kawatan nga kawat ana og way anay mamukutkot ana. Kay kun asang imong kasing-kasing, tuwa sa imong bahandi. Kung ato kasing-kasing sa mga butang langit nun, tuwa ang atong bahandi dito. So how to get rich? For closing, invest in God's Word, invest in wisdom, invest in a good name, invest in humility and fearing God, invest in faith, then invest in good works. Mahinaot ko nga mahimo kining ma-apply sa itong kinabuhi o mutuhop sa itong kasing-kasing ka-importante dahil kayo ng mga butang nga kay mo ni sukdanan sa Ginoo nga mahimo kang dato sa iyang pananaw. Alam ko sa ulo, pero sa mata, mga buta. Lord, thank you kayo sa imong kaayo. Salamat Lord Ginoo. Salamat Lord sa truth. Sa imong gauge Ginoo about riches. Salamat sa imong kaayo Lord. Salamat sa imong itudlo ka namo. Mga Lord, kini mga investment imong itudlo ka namo among ma-apply sa among kinabuhi Ginoo. Buhay kami sa imong blessing karon, physically, spiritually, materially, and financially Ginoo. Kanasayod sa among mga panginahanglan. Kung naa pa kami ng kalibutan na ngayon ka Lord, ikaw mag-supply sa tanan ng mga panginahanglan. Yung ka Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikaw nasayod sa mga struggle namo sa tanaaning kalibutan na Lord. Salamat sa langit. Imong gihatag namo Lord na paglaom. Muman sa mga struggle, mga krisdanan, mga pag-antos ng kalibutan na ang langit na kalipay, walay katapusan Ginoo. Salamat sa salvation. Mga dawat ya kanimo Ginoo. Mga pray, ikaw mag-bless. Ang mga message sa Sunday School, ikaw mag-panalangin ka na mo, Ginoo. Nagbulaga kami, Lord, ubang sa imong blessing o protection. Imita na mong yampo, in Jesus' name. Amen. Daghang salamat kung mayong ugtog. Akong Janos Vladimir.